pagbabasa upang wala kang makaligtaan na detalye, maging maliit man o malaking detalye. So, ito ay ang maituturing na isang malaking kawalan kapag ikaw ay nagsasayang ng oras. Kaya kailangan mo ang iyong buong atensyon sa pagbabasa upang makuha ang lahat ng detalye na iyong kailangan. So, ito makalasang makikita sa mga mag-aaral o sa mga taong gumagawa ng pagsusuri kung saan kailangan nilang ituon ang kanilang buong atensyon para makuha ang mga detalye na kanilang kailangan. So next is ang critical. Masining ang ganitong teknik ng pagbasa, hindi lamang upang mabatid ang kahulugan ng binasa, kundi upang maging mapanlikha at makatuklas ng panibagong katawagan at maiugnay ito sa kapaligirang sosyal at sa kultural. So, andito ba si Janjel V. Katipay? Ay, hindi pala. Si Reyna Rose Ratata. Narinig ba ako ng lahat? Reyna Rose. Ako din na rin. Yes. Klaro ra. Para sa iyo. Katipay, tingnan natin. Walay katipay? Reyna Rose Ratata. Si ano na lang? Hanap na lang tayo si how about si Lalikan Dale. Lalikan. Hello, ano po? Nandito. Nandito. So, Lalikan, ano ba ang critical na pagbasa para sa iyo? So, ang critical ay dapat mong unawain kung ano ang binabasa mo. Yan siguro ang aking opinion. Yun lamang. O sige, salamat, Lalika. So, itong critical na pagbasa ay hinuhubog nito ang pag-iisip na lalo pang maitaas ang antas ng pag-iisip, hindi lamang sa pag-alam o pagsaulo. So, ito ay ang pag-alam ng mga pangunahing detalye na nakapaloob sa teksto, kung hindi pagtiyak kung paano naging makatotohanan ang isang impormasyon. So, ang critical na pagbasa pala, ito ay ang pagkuha ng mensahe, mga mahalagang moral, pagpuna sa pagkakatulad at pagkakaiba ng napakinggan ang uri. So, ibig sabihin, ang critical, ito ay tumutukoy sa pagbibigay puna o matatawag nating evaluasyon sa teksto o maging sa may akda. So, kabilang po ay ang pagtukoy sa kalakasan at kahinaan ng nilalaman o ang kabuuan ng teksto. So, dito ang critical na pagbasa ay malinawan sa punto na nais nating maintindihan. So, makukuha lamang ang mga persipikong impormasyon. So, tinitiyak nito kung kung paano naging matotohanan ang isang impormasyon. So, naiintindihan ba ako sa lahat? So, kukuha ng critical pagbasa ang mensahe, ang pagpapahalagan, ang mahalagang moral o maaari nating i-evalwa or sa matatawag sa English na evaluation. So, dito natin pinupuna ang pagkakatulad o pagkakaiba ng mga kahulugan o mga kwento. So, next is pamuling basa. So, habang mulit-muling binabasa ang isang babasahing material,
may bagong mahalagang bagay ang natutuklasan. Sa palawak ng naibigay na antas ng impitasyon nito na hindi agad nakukuha ang paminsanang pagbasa. So, maaari ko bang tawagin si Hernandez upang italakay kung ano para sa iyo ang pamuling basa? Hernandez? Okay. Yes. Madungog Ano ra. ba para sa iyo? Madungogra Hernandez. Sige po. So, pamuling basa, ibig sabihin, inuulit-ulit natin ang pagbasa sa isang konsepto. Kasi may mga libro o may mga babasahin na talagang sadyang malalim yung mga kahulugan na hindi agad natin nakukuha sa isang basa pa lamang. So, kailangan natin ulit-ulitin para makuha natin talaga yung kanilang pinupunto. Then may mga bagay din, may mga pagkakataon din na sa libro ay sobrang lawak ng nilalaman na sa isang basa pa lamang sa isang basa lang ay hindi natin talaga nakukuha kagad yung kanyang pinapahiwatig. So dapat basahin muli para makuha natin ng sakto yung kanilang pinupunto. Yun lang po. Okay, salamat. Tomak Jimboy. So, ang pamuling basa, ito ay ang binabasa muli upang mga mahirap unawain bunga ng pagkakao ng pahayag. So, ang pamuling basa, isinasagawa ang muling pagbasa upang makabuo ng pag-unawa o masakayan ang kabuoang diwa ng material na binabasa. So, next slide please, Ms. President. Ang panghuli na teknik ng pagbasa ay ang basang tala. So, maaari ko bang tawagin si Beronga upang basahin ang basang tala? Dito ba si Beronga? Jude Grover, Beronga. Okay, murag wala. Sige, Wala. proceed na lang ka sa Cardenas. Total nakatawag ka naman ng halos 3 na. So the rest naman ng iba. Okay, so okay na, you can continue. So, ang basang tala ay ang teknik na sinasabayan ng pagsulat. So, pag may nasusumpungang mahalagang kaisipan ay agad itong minamarkahan para sakaling kailangan muli ang impormasyon. Upang itong basang tala ay tinatawag natin itong highlighting notes. So, hina-highlight natin ang mga mahalagang kaisipan upang madali natin itong makita. So, ito ay isang paraan ng pagtatala ng mga mahalagang impormasyon, ang pagsasalungguhit at pagpapakita lamang ng mahalagang pangunahing punlo o persa o mabigat na pahayag. So, minamarkahan natin ito ang mga mahalagang kaisipan upang madali natin itong makita. Madalas ginagawa ito ng mag-aaral sa mga taong nasa seminar at sa mga iba pang mga gawain na kailangan nating markahan ang mga konsepto upang madali natin itong makita. So, yun lamang po ang teknik ng pagbasa. Salamat po. Next reporter, please. Maraming salamat, Bilibining Jenaline. Ang sunod, please. Jessamay Babiera, ang susunod na reporter. Yes. Okay, Jessamay. Magandang umaga sa lahat. Ako po si Jessamay Babiera. Ma'am, kuan good pa ubos, palihog. So, ang nakatalaga sa akin ay proseso o mga hakbang sa pagbasa. Ito ay kognitibo o pangkaisipan ang pagbasa at mga gawain ito ay mailarawan bilang isang proseso ayon kay Gray at mga iba pa niyang kasama na Bernales. May 4 na hakbang sa pagbasa. Ano po ba ang 4 na hakbang sa pagbasa?
Oli. Ang apat na pagbasa ay una, perception o pagkilala sa mga nakalimbag na simbolo, at ang pangalawa, comprehension o pag-unawa sa kaisipang nakapaloob sa mga nakalimbag na simbolo. At ang pangtatlo, reaksyon o paghahatol ng kawastuhan, kahusayan at kahalagahan ng tekstong binabasa. At ang pang-apat, asimilasyon o integrasyon ng binasang teksto sa mga karanasan ng mambabasa. Yan lamang po. Salamat po, Oli. So, ang perception o pagkilala sa mga nakalimbag na simbolo ay ito ay tumutukoy sa kahulugan ng bawat salita. Ito yung kakayahang bigkasin ang mga pag-unawa ang mga salita. Halimbawa na lang ay paano mo babanggitin yung pusa? Diba? Nasa utak mo bago mo ito mabigkas yung tunog. For example, pusa. So, P, U, S, A. So, para mo mabanggit yung isa, so basahin mo. So, yung pusa. So, ito yung namumuo sa utak mo bago mo ito mabasa. Pangalawa ay komprehensyon o pag-unawa sa kaisipang nakapaloob sa mga nakalimbag na simbolo. So, ito yung kaisipan o ideyang ipapahayag. Ito yung kakayahang maunawaan ang ninalaman ng teksto sa pamamagitan ng pagbuo ng konsepto. So, halimbawa na lang ay, ang pagkaroon ng isang mataas na matibay na edukasyon ay saligang upang mabago ang takbo ng isang tao. So, ang ibig sabihin ay, mag-aral kang mabuti para magkaroon ka ng magandang kinabukasan. So, yun paano mo maunawaan ang inyong binabasa. So, pangatlo ay reaksyon o paghatol ng kawastuhan, kausayan at halaga ng tekstong binasa. Ito yung paghatol o gagawin ng mambabasa na nangangailangan ng paghusga at pagbawari tungkol sa ano ang sinasabi ng author. So, mostly sa sagara nato no kay patanawon tag movie and then pahimon tag reaction. So ito yung ano po ba ang reaction mo pagkatapos mo mabasa o mapanood ang isang movie. So yun po. So ang pang-apat ay asimilasyon o integrasyon ng binasang teksto sa mga karanasan ng mambabasa. Ito yung kakayahang maiangkop sa buhay ng mambabasa ang anumang konseptong maunawaan upang maging mahalagang bahagi ng kanyang karanasan para sa kanyang kinabukasan. Ito yung maiugnay ng mambabasa ang kaisipan sa karanasan at ng kanyang kasalukuyan. So, yun lang po. Okay, salamat. Wala ka bang ibang katanungan? Wala na. Si Oli lang ang natanong mo, di ba, Babiera? Yes po. Kailangan po ba na madagdagan? Hindi, okay lang naman. Yun ang kasunod naman. Salamat. Salamat Yun ang po. susunod. Okay, nandyan ba si John Jelby Katipay? Wala siya? Okay. Okay. Si partner ko kasi si John Jelby sa report. So, ang susunod naman na report ay tinatawag nating mga estratehiya sa aktibong pagbasa. So, may mga estratehiya pala sa aktibong pagbasa, no? So ako before ko ma-proceed, let me help me welcome myself. So I am Diane, and at saka yung partner ko sa report ay si John Jelby Katipay. So let's proceed na. So una is predicting. So sa predicting, ang ibig sabihin ng predicting sa aktibong pagbasa is subukan mong hulaan. So ibig sabihin nun,
hinuhulaan mo ang maaring mangyari at kung paano magtatapos ang tekstong babasahin at inaalam din ito. So, ibig sabihin yung hinuhulaan mo. Diba, sa atin nga kapag nagbabasa tayo ng novela o tinatawag natin na tawag natin na novels, diba? So, mostly girls, mahilig talagang magbasa ng novels, diba? Naririnig nyo ba ako? Yes, Yes, bye. yes. Kaya, Di ba? Malinaw Dayan, malinaw. Kapag nagbabasa tayo ng novel, mas inuuna pa natin yung title, di ba? Binabasa talaga natin yung title, tapos minsan hinuhulaan natin na ano yung ending, ano ang story na nakapaloob nito, hindi ba? So, nandito sa sa kahulugan ng predicting, matapos ay alamin kung gaano ka-accurate ang iyong mga hula at hinuha. So, pangalawa naman ay visualizing. So, pakibasa nga naman, nandyan ba si tawag nito, si Lucenio? Nandito po. Pakibasa nga ang ibig sabihin ng visualizing, Lucenio. Visualizing. Buhay sa iyong imagination ang mga karakter, pangyayari at tagpuan upang maunawaan kung ano ang mangyayari. Kung ang akda ay di fiction, pagtuunan ang mga imahe na nabuo sa iyong isipan habang nagbabasa. Okay. Nandyan ba si Mansing? Jake? Nandyan ba si Mansing? Andito si Mansing pero hindi natin alam kung online ba or umalis. Pero bahana Dayan, pag ang grado kasi, pag tinawag mo siya at nagbasa lang, wala yung grado. Pag tinawag mo na nagtanong ka at sumagot siya base sa iyong gustong tanong, yun yung may grado. Ha? Clarify ko lang. So, yung kanina wala yung grado. Pwede Sige siyang po. tumatawagin ulit. Thank you. Okay. Lucenio, base sa iyong binasa na sa kahulugan ng visualizing, pwede bang magbigay ka ng anong tawag nito, ng isang punto kung ano ang naintindihan mo sa iyong binasang definisyon ng visualizing? Kaan kanang mura kag nag-visualize or kanang naghuna kani sa ay nakay gihuna-huna sa imong gibasa ba sir di murag ang imong gibasa kay naglihok sa imong hunahuna or nabuhay I mean na kanang Okay, okay na yun, Lucenio. Okay na yun. Ang visualizing ay buhayin sa iyong imahinasyon. Ibig sabihin, nung binubuhay mo gamit ang iyong imahinasyon. Sa pagbasa kasi, minsan kasi sa atin, kapag bumabasa tayo ng isang teksto o isang storya o kwento, di ba, nag-i-imagine tayo kung anong itsura ng karakter, ano ang itsura ng lugar, kung saan nangyayari ang mga pangyayari, hindi ba, kung gaano kaganda. Through visualizing, mas nagamit natin ang imahinasyon para mas ganahan at mas nagkaroon tayo ng ideya kung ano ba talaga ang flow o ano ang meron talaga sa isang teksto na ating binabasa. Yun ang tinatawag nating visualizing. Binubuhay natin gamit ang ating imahinasyon, no? Binubuhay natin ang ating binasa gamit ang ating imahinasyon o gamit ang ating utak. Sunod naman ay tinatawag nating connecting. So, connecting, lugnay ang binabasa sa iyong sarili. Mag-isip ng mga pagkakatulad, ng mga description sa seleksyon sa iyong mga sariling karanasan, maging sa iyong mga narinig o nabasa. So, sa connecting pala, inuugnay ang binabasa sa sarili at pinag-iisipan. So, may tanong ako kay
Sino pang hindi natawag kay nandito ba si si Sinilio? Wala si Sinilio. Wala si Sinilio. Si Oh, 22. Si Anhaw. Nandito si Anhaw, Mark Anhaw. Okay. Oh, yes. Anhaw, Dito may po ako. tanong lang ako sa iyo. Nagawa mo na bang i-connect ang iyong sarili sa binasa mong teksto? Ibig sabihin kung sa Bisaya pa siya, kanang imo bang i-connect ang imuhang kaugalingan if ever nga naakay ka na experience ani sa imong gibasa nga story? Opo, nagawa ko na po yun. What kind of story did you read nga nakaingon ka nga kani siya nga story relate ni nako? Yung about po sa the parable of the prodigal son po. Oh, sa Bible. Oh, yun. Kasi Opo. maganda yun, di ba? So, maraming salamat, Anhaw. So, connecting Ito, ha. Ano? sorry po. Oh, connecting. So, ang ibig sabihin ng connecting, inuugnay ang binabasa sa sarili at pinag-iisipan. Di ba? Kapag bumabasa tayo, kagaya na lang ni Anhaw, binabasa niya yung tinatawag, yung title na The Prodigal Son, sa Bible yun, hindi ba? So, mas ma-relate mo yung sarili mo na, ganito pala, ganito ako minsan, di ba? Ganito ako minsan, ganyan. At saka, may sarili tayong karanasan, maging sa iyong mga narinig o nabasa. Ma-relate mo talaga yung sarili mo, makaingon jud ka nga, kinigid siya ka nang relate jud ko ani, as in, igo jud ko ani. Bisan gani, dili lang sa pagbasa, no? Bisan gali sa pagtanaw nimog salida, di ba? Makaingon sa kaning nga situation or kaning nga kanang pangyayari kay kanang relate jud ka nimo. It's really happening to you or kanang sa imo barong sa iyo ba yung sa imo bang kaibigan nga nahatabo ni niya makarelate ka, it's because kanang you have the connection sa imong gibasa. So next reporter will be Katipay. Okay, so si John Jelby, thank you. Bahana? Opo, si Katipay na po. Magandang umaga sa lahat. Naririnig niyo po ba ako, ma'am? Opo. Malinaw daw, malinaw. Sige. Padayon. So, questioning. Magtanong habang nawala. So, ang ikapat na estratehiya sa aktibong pagbasa ay ang questioning. So, ang questioning ay magtanong habang nagbabasa niya. Ang paghahanap ng mga dahilan habang nagbabasa ay nakatutulong upang lalong mapalapit sa binabasa. So, magtatanong ako kung sino ang may naiintindihan sa aking binasa. Adrian, Lugo. So, ano ang iyong naintindihan sa questioning sa aktibong estratehiya sa aktibong pagbasa? Para sa akin, meron tayong mga binabasa na hindi natin naintindihan. At dito po pasok ang questioning, magtanong habang nagbabasa. Ito rin ay mabisa para sa akin dahil mas madali nating maintindihan ang ating binabasa. Yun lang po, sir. So, thank you, Adrian. So, ang questioning o pagtanong ay nabatayan at paglilinaw ng dahilan ng pagbasa. So, ang tanong na nabubuhay ay naging batayan sa babae aral. Then, ang tanong bago bumasa ay nakakahikayat upang hanapin ng mga estudyante ang mga sagot na habang sila ay nagbabasa. So, susunod na ay ang file. So, paminta pasaluhin ang iyong pagkakaunawa at ang iyong pagkakaunawa ay maaaring bago o malap kapag pinagpatuloy ang pagbabasa. So, habang kayo nagbabasa ay may kasing kasama mo o
bagong salita na yung nabasa na hindi mo masyadong maintindihan. So, dito nga, ang gagawin mo ito is, siyempre, i-clarify. So, basahin mo itong yung binasa na linya upang mas maintindihan mo pa yon. So, kung kailangan basahin mo ang bahaging malabo o gumamit ng ibang hanguan upang maklarify ang minsan kasi kapag nagbabasa tayo, talaga tayo hindi naiintindihan. Minsan gumamit tayo ng mga dictionary upang mas lalo nating maintindihan ang salita na ginamit sa sentence. So, pansinin din ang mga sagot sa mga tanong na una mong ginusto. Habang ikay nagbabasa ng katanungan tungkol sa iyong binasa, so, habang ikay nagbabasa, lalo mong maintindihan na yung binasa ay nagkakaroon rin ng sagot sa iyong mga tanong. So, then po ay waiting. So, bumuo ng mga opinion tungkol sa iyong basa o binabasa. Gawin ibang nagbabasa at mga of course, ikaw ay nagbabasa. So, dapat meron ka ring sariling opinion or reaction yung binasa kung ikaw ba ay nagustuhan ba yun or okay na sa'yo. So, final itong gawin habang ikaw ay nasa or matapos magbasa. So, yun lang po. Next. Sino ang sunod? Tapos ni Katipay? Meron pa ba? Meron pa, Miss. Okay. Sino ang susunod? Ako po, Miss. Pangalan? Noel de Gracia. Okay. Mga antas ng pag-unawa. Mahalaga sa pagbasa ang pag-unawa sa tekstong binasa. Walang naganap na pagbasa kapag hindi lubusang naunawaang ang nilalaman ng teksto. So, question. Gisame Babiera. Ano ang iyong naunawaan sa antas ng pag-unawa? Antas ng pag-unawa. Kaya nahalo din. Yes, Babiera? Antas ng pag-unawa lang, Noel? O, kanang nasa babaw. Kana lansa. Ang antas ng pag-unawa, ito yung paano mo maunawaan ang isang teksto o ano ba ang nilalaman ng teksto para maunawaan mo ito. So, yun lang po. Okay na, Noel. Okay, salamat po. Napakalaking bahagi ng antas ng pag-unawa sa pagbasa dahil dito natin mas lalong maunawaan ang ating binasa pag tayo ay lubusang Okay ra nimo Bisay Noel, no problem kay pwede nimo Bisayon o English o Tagalogon. Okay ra na siya para ma-express yun nimo explanation. kanang mo kuan gi ka sa usa ka kanang story or mo basa ka na nya imo pa jud siyang more kuan magnita pa jud ka kuan ba kanang
Sorry guys, nawa ako guys. Sige, ayaw lang ka ano. Di, ari lang ko sa kaning number 1. May iba't ibang antas ang pagbasa tulad ng mga sumusunod. Murag si Kate. Ako ni Kate. Pwede rin sa ikaw. Mo lang ni, kaya na maka-explanation na ni. Asa man din supposed to be sa imuha, Jud, ano? Kani ako miss, kaning kinaunhan mga antas ng pagunawa og kaning number 2. Then 1 og 4 ka Kate mo siguro. Oh, so yan lang ang sa'yo. Kung yan lang ang para hindi ka kung ano mo yun lang i-focus mo, please. Thank you. So, may iba't ibang antas ang pagbasa tulad ng mga sumusunod. So, number 1, Tricia, tapos ka na? Tapos na si ano? Si Noel, miss. Balik ko Musunod pa siya number na miss. Okay. Sige. Kala ko tapos na. Thank you. Pag-unawang literal, ito ay pagkuha ng pangunahing literal at tuwirang kahulugan ng salita o pagkuha ng kahulugan nito ayon sa paggagamit sa pangungusap. Ang mga impormasyong ito ay karaniwang sumasagot sa mga tanong na ano, kailan, saan, ilan, sino. Ang literal ay hindi muna kailangan tukuyin dahil sa tanong pa lang sa kanyang sarili, hindi muna kailangan ipaliwanag dahil alam mo na ang sagot sa tanong. So, Dayan, magbigay ka ng halimbawa sa pag-unawang literal. Ako talaga, Char. Isa sa mga halimbawa ng pag-unawang literal, kagaya na lang, ang mga impormasyon ito ay karaniwang sumasagot sa tanong ng ano, kailan, sa atin at sino. Kagaya na lang kasi ang naintindihan ko sa pag-unawang literal, hindi na kailangan di na kailangan mo dig deeper ba? For example, nagbasa ko og novel. Na may novel nga kanang kuan, kanang dili na siya kanang need pa nimo og kanang interpretation pa deeper kay ang ilang sentence nga gikuan gigamit kay kuan naman obvious na gali ang meaning. For example, you are using the word kanang beautiful. So ang word nga beautiful dili na nimo kinahanglan og deep meaning kay beautiful pasabot, gwapa siya, nindot siya og noun, di ba? So mo to siya. So, maraming salamat, Dayan. So, Noel, ikaw na. Number 2, pag-unawang interpretatibo. Ito ay sumasaklaw. Wait sa akin, natabunan. Ito ay sumasaklaw sa pag-unawa ng mga ideyang hindi lantarang ipinakilala ng manunulat. So, from the word hindi lantaran. So, kuan jud ni siya kanang mas mo basa jud kag bayo ani nga story kay wala gi-direct niya ang direct to the point ang iyang gisuwat nga story. Then ito ay nangangailangan ng mas mataas na antas na pag-iisip upang masagot ang mga katanungang kailangan. Ang mga sumusunod ay ilan sa mga kasanayang dapat taglayin ng mambabasa. So, ito dapat ang mga taglayin na mabasa ang pag-unawang interpretibo. Pagdama sa katangian ng tauhan. So, napakalaking impact or nga mas lalo mong maintindihan yung story kapag imo pa jud siyang ilailahon ang tao nga gasuwat anang nga story. Pagbibigay ng kahulugan sa tulong ng pahiwatig. Kani explain. Queenie. Noel. Hindi, balik ang pangutana. Kaya baguhay pa ko ni Sud. Ay, sige, wait. Ituan lang si Inalyn Cardenas. Yes.
Ano nga ulit ang tanong? B ba, explain ang B ka ng pagbibigay kahulugan ng tulong ng panghiwatig. So, pagbibigay kahulugan sa tulong ng pahiwatig, ito ay ang binibigyan natin ng kahulugan ang mga ating mga binasa. Halimbawa ay ang situation na nakakaiyak. So, binibigyan natin ng kahulugan na so this part is nasaktan yung tauhan. So sa pagdadama natin ng kanilang emosyon, so binibigyan natin yun ng kahulugan sa pahiwatig na ang tauhan ay nasaktan. So yun yung naiintindihan ko sa pagbibigay kahulugan sa tulong ng pahiwatig. Thank you. Okay, salamat, Cardenas. C, pagkuha ng pangunahing ideya. So, pagkuha ng pangunahing ideya ay napaka-importante sa pagbabasa dahil mas lalo mo itong maunawaan kapag first pa lang gitanaw nimo ang story, then imo nang gikuha ang iyang first idea. So, mas kuan ka kanang interesado ka mo basa ng story. Paghihinuha. Kuan, paghihinuha. Jen Mariel. Sino tinawag mo? Noel? Jen Mariel Diromol. Okay. Jane? Si Jane? Si kuan lang, si... Iba na lang. Mansing, si Jake Mansing, please. Jake Mansing daw. Wala rin si Jake. Si Daan Jensil, please. Si kuan na lang. Wala rin. Wala sila, si Mansing, si Jensil. How about si ano? Ani Ole. Tapos na si Ole. Okay lang ni. Lalikan. Tapos na si Lalikan, no? How about si Crismar Torres? Teka, tingnan ko. Wala pang oral si Torres, di ba? Wala pa, miss. Okay, Torres lang, please. Di. Ipaliwanag ko ang di pre. Paghihinuha. Sa dapit. Nuha. Sa number letter 2? D. Letter D. Paghihinuha. Paghihinuha. Lumas at para sa aking pag-unawa dito sa paghihinuha ay parang kapag ikaw ay nagbabasa o nakabasa ka ng isang salita na hindi mo na unawaan or mali o tama man ang iyong pagka-interpret dito, ay kailangan mong unawaan muna ng maayos. Dahil sapagkat kapag ikaw ay nagbabasa at hindi mo lubos na naunawaan ang iyong binasa, hindi mo talaga ito kayang ibahagi sa iba ng buo. Okay, Para salamat. sa akin yun. Okay, salamat, Chris Torres. Sige. Pagbibigay konklusyon. So, Bye. Na ako'y additional ato, bye. sige. Kung ano siya, bye, kanang ito ay nagbibigay
ng sariling haka-haka or opinion natin tungkol sa isang bagay or mga sitwasyon. Mao na siya ang definition ato bay. Sige, thank you. Okay, si Oli to, no? Pagbibigay konklusyon. So, bilang isang mababasa, kanang kuan na nakasanayan na jud ni nato na kanang muhimo tag ato ang konklusyon ba dapat nga inani ang konklusyon, so mas nindot na siya nga mubasa kay kanang mas nindot siya nga pamaraan kay kuan kanang mas nindot kanang mas kuan gani ka mubasa sa story. Mo na siya ang pagbibigay konklusyon. Pagbibigay ng paglalahat. Jen Mariel. Jen. De Romol? Yes. Ay sa Noel kay bawa pa ko nakasud. Ay sa ma'am ha. Pagbibigay. Ato ba Noel? Pagbibigay ng paglalahat. Ay sa Noel ha, ay sa Noel. Unsang bag-o nakasud ganin? Bag-o. Excuse ma'am, Okay, paglalahat. Sabi ni paglalahad. Okay, call another please. If diretso na lang please kasi may ilang minutos na natitira para makakontinue na. Yung hindi matawag, well, pag natawag na sila na ilang beses, let it be. Wala na tayong magagawa. Okay, so please proceed to, i-continue na siya please, Noel, kasi nakatawag ka na din naman para yung iba naman. G, pagkilala sa sanhi at bunga. So, H, pagkilala sa pagkatulad at pagkakaiba. Then, Kate na miss. Kate, Okay. number 4. Sige, please. Sige, number 4, pag-unawang integratibo. Pagsasanib ng mga kaisipang nabasa at ng mga karanasan upang magdulot ng bagong pananaw at pagkaunawa. So, ang halimbawa dito ay ang pag-uugnay ng binasang kaisipan sa kanyang sariling karanasan at sa tunay na pangyayari sa buhay. So, pag-unawang integratibo ay kailangan mong ipaliwanag sa karagdagan kung ano pa ang kahulugan ng iyong binasa. So, Jean de Romol, ano pa ang naintindihan mo sa pag-unawang integratibo? Jean? Nanawa. So, manawag na lang kog lain. We've been calling her every 3 times na tayo tumawag sa kanya. Let it be. Please call another one. Dahil kanina pa rin naman siya naglagin. I just don't know bakit hindi niya na-continue makadinig. Kanina pa man rin ako siya nakita. But I'm not saying anything. Continue to call na lang yung dahil sayang yung oras natin na yung iba hindi pa natatawag. Si Daan na lang, miss. Ako, miss. Okay, please, Daan. Ang pag-unawang integratibo dito natin malaman ng mga ating kaisipan na ating ipag-ugnay-ugnay para may malaman tayong bagong mga kaisipan katulad na lang ng ating mga nagian na experience nga atong istorya para na may bawan po ang upang tao. Maratumis. Sige, salamat. Okay, thank you. Next reporter. Okay, Next reporter, Tanod-Tanod de Romol Antores. Last na Okay. nga tapos. Okay, please. So ngayon, tatalakayin natin ang mga uri ng pagbasa yun sa pamamaraan. Una, ang mabilisang pagbasa o skimming. Ito ay isinasagawa na mabilisan upang malaman ng pangkalahatang nilalaman ng isang aklat, pahayagan, journal at iba pang babasahin. So ang skimming, ang focus nito ay wala sa detalye, kundi sa pagkalatang kaisipan. Ang halimbawa nito ang pagpili ng aklat o magazine. Kung nakatala ba ang hinahanap ng maaari magamit sa reference sa term paper o pananaliksik.
So another example is ang pagkuha sa paghalatang impresyon sa nilalaman. Ang pangalawa ay pahapyaw ng pagbasa o scanning. Ito ay tiyak na impormasyon ang focus ng pagbabasang ito. Mahalagang makita ang tiyak na impormasyon at hindi ang kaisipan na isihatid ng may akda. So, para sa iyo mabunga, Charles. Charles. Charles, na question. Parang wala. Just please proceed. Lalikan. Dale. Ano? Para sa iyo, kanang opinion lang niya. Ano ang kaibahan ng skimming at scanning para sa iyo? Skimming at scamming? Kaibahan sa dalawa. Kasi mo nasabtan lang. Wala akong idea. Okay. Next na lang. Jimboy. Naka-idea, Jimboy? Hernandez. Ang kaibahan sa dalawa? Oo. Yung skimming o mabilisang pagbasa, hindi natin talaga hinahanap yung talagang, tawag doon, pangkalahatang nilalaman. For example, maghahanap tayo ng mga libro. For example, ang ating hanapin ay about sa science. So sa science na yung mga libro sa mga science na libro lang tayo titingin. Then sa pahapyaw na pagbabasa, ang focus naman dito ay ang mahalagang mga bagay o impormasyon. So hindi tayo dun sa pangkalahatan tumitingin. Parang specific na yung ating hinahanap na impormasyon sa scanning. So for example, hanap tayo ng definition ng science. Doon lang tayo mag-focus. Unlike sa skimming na masyadong general yung kanyang hinahanap. Yun lang. Okay, thank you. Pangga, ayaw na tawaga si dahil Lalikan, meron na siyang grado, si Jimboy na dagdagan dahil maayos yung pagkakabigay niya ng oral. So yung mga hindi lang natawag, please, para magkaroon ng pagkakataon. Pag 2 beses na natawag tapos hindi sumagot, okay na yan. Si Lalikan nakasagot naman na kanina kay Cardenas. So okay na siya. Thank you. Next reporter. Jean Mariel. Ang ikatatlong mga uri ng pagbasa ayon sa pamamaraan. Ang ikatatlo ay ang casual. Ito ay natural at magaan lamang. Ang pagbabasa ay pagbabasang ginagawa sa casual. Layunin nito ay magpalipas ng oras o panandalian lamang habang walang ginagawa o kaya may hinihintay. Kaya't ang mambabasa ay di nangangailangan ng masusing pag-unawa at sa kaisipan ng author. Kate Savior, para sa iyo ano ang casual? Ang ibig sabihin ng casual? Nakasagot na siya nakasagot na si ng ilang beses. Si Remata, please. Reyna Rose Remata. So, wala Okay, please. Well, ang ibig sabihin ng casual po ay ito ay natural ang pagbabasa. Naayon ang pagbabasa kung paano magbasa ang isang tao din. Di ganong seryoso ang pagbabasa tulad na lamang ng sinasabi nito nagpapalipas oras na lang at habang nagpapatayo ng buhok habang nagbabasa. Ang ikaapat ay komprehensibo. Ang komprehensibo ay nangangailangan ng maingat at masinsinang pagbasa at hindi nagmamadali kaya't maaring gumugol ito ng mahabang oras.
Layunin nito na maunawa ang ganap ang binabasa kaya't lahat ng paraan sa pagkaunawa ay gagawin. Bawat detalye ng mga kaisipan at idea ng author ay nadadaanan at nasusulit at nahimay. Ang ibig sabihin po ng kompresibo, Miss, ay maayos na pagbabasa upang maintindihang mabuti ng mambabasa ang nais ipahiwatig ng may akda. Ang halimbawa naman ito ay home reading. And ito ay one-on-one ng guro para matiyak na uunawaan. Yan lang po, ma'am. Okay, so meron pa mga naandito nag-report man si Binibining Ibanez, di ba? Binibining Ibanez? Yes, Miss. Yes, wala ka pang oral. Please, tanungin mo, Teromol, si Ibanez. Jane. And Isa pa na po yung susunod. Ako, Miss. Ikaw, Torres. Okay, sige, Torres. Under na lang sa kanya, please. Thank you. Sinong hindi pa nakakasagot? Ikaw, Si Queenie. Rimata, si Ibanez, si Deromol, kasi bago lang daw siyang pumasok kanina, so 3 beses na. I will give you a chance again, Jean Mariel. Sige, Deromol. Deromol. Si Mansing, parang natawag na si Mansing. Teka, tignan ko. Lacrosse, Senyor. Si Mansing, Excuse me, si Miss. Lacrosse, please. Okay. 4 na lang. Ewan ko sa ano. Grasya, Miss Manay. Sige, bibigyan ko ng pagkakataon si Deromol. So, sa ikalima, pamumuno ng pagbasa o critical reading. Para sa iyo, ano ang ibig sabihin ng pamumuno ng pagbasa o critical reading? Para po sa akin, ang pagmumunang babasa o critical reading, ito ay critical na pag-iisip kung saang nasabtan sa mga estudyante o ang tayo mga then nasukat din natin dito ang ating kakayahan kung paano tayo paano natin ay pangalan ay ng mga sa atong nasabtan, mga bagong kaisipan, mga bagong kaisipan o mga paano ito masolusyonan ang problema natin. Yan lang po. Okay. Salamat. Queenie Rose Ibanez. Yes, Kusma. So, para sa iyo, ano ang sentro ng pamumuno ng pagbasa o ano ang nahuhubog dito? Wait. One word na siya. I mean, 1, 2, 3. Reaction. Ano? Reaction? Okay. Pero para sa akin, ang pamumuno ng pagbasa o critical reading, ang nahuhubog dito ay ang critical na pag-iisip. So meaning, ang pag-iisip mo ay iyong i-enhance o mas nagwo-work ang iyong pag-iisip. Kapag ikaw ay nagbabasa at masyadong deep yung binabasa mo, check na ikaw ay maghahanap ng libro para ito ay yung i-interpret at lubos na unawain. Diyan nahuhubog ang iyong pag-iisip. So sa pang-6, muling basa. So sino pang hindi natatawag? Remata, please. Ako. Si Remata at si Mansing. Okay, Mansing. Mansing, para sa iyo, ano ang muling basa? So, para sa akin, yung muling basa is katulad ng sinabi ni Jimboy nga uli nating babasahin ng meron talagang mga salita na hirap intindihin. Kaya natin muling babasahin para maintindihan ito ng maigi. Yun lang po. Okay. Sino pang hindi nakakasagot? Remata. Remata. Okay, Remata. Nandyan ka ba? Sino yung nagsalita kanina? Sino yung sabi niyo? De La Cruz, Miss. De La Cruz. Bakit nga? Oh, Alcher. Diyos ko, nasa pinakauna ka kasi. De La Cruz, Alcher. Sige, De La Cruz. Okay, pang-6, muling basa. Para sa iyo, ano ang nahuhubog o nalilinang dito? At bakit kailangan nating gumamit ng muling basa? Ang nahuhubog na ano, sakit na yun? Para sa iyo,
Ano ang silbi o gamit ng muling basa at ano ang nahuhubog dito? Ang silbi ng muling pagbasa ay ang para mahubog ang ating kaisipan. Para maintindihan ang ating binabasa, kailangan nating pagtuunan ito ng oras at ulit-ulitin para maintindihan ng mabuti. Mabuti. Okay, next. Pang-7. Vice President. Okay, pang-7, anotasyon. Sino pang hindi nakakasagot? Parang si Reyna Rose na lang. Wala pa Reyna na Rose? out si Reyna Rose eh. Reyna Rose. Mahina daw po ang Wala internet eh. niya. Mahina daw po ang internet niya. Jemboy, tapos ka na. Okay, kung si Reyna Rose hindi na dahil baka nahirapan siya mag-ano, sa GC na lang natin siya tatanungin. So, Okay. continue Jekyll. please. Now you can continue para ano, dire-diretso na, matapos siya. Jekyll, Mayor, ako niya, Mayor. Okay, John Shelby. Anotasyon, pang-7. Para sa iyo, ano ang anotasyon? Isinusulat mo yung mga mahalagang salita na yung na-encounter sa iyong pagbabasa, Mayor. Tapos, inilalagay mo rin doon ang mga kahulugan nito at ano ang maring saan ito yung nakita at kung isinusulat mo rin ang mga words o salita dahil gusto balikan yon o pag-aralan muli. So, yun ang aking pagkaintindi, Mayor. Okay, mabuti. So, tulad nga na sinabi ni John Gilby, yun ang anotasyon. Kung saan, ikaw, habang may nagsasalita, ikaw ay nagtatala. So, pananglitan, if ever na nagsulti dira or inyong instructor nagsulti siya about sa kanina page, ikaw na estudyante nagsuwatsag ka. Imong gi-take note kung unsay mga important details sa iyang gipang suwat o iyang gipanulti. Di samtang nagbasa sa ka, imo sang gipangbutang dira kung unsay mga importante na mga butang na dapat dili dapat pakalimtan. Para imong mabalik kung aso siya dapita or unsa to siya na page or unsa to siyang usay meaning ana niya or usay pasabot ani niya. So nakuha ra ba tanan? Yes. Klaro ra, Chrismar. Okay. Maraming salamat po. Meron pa ba? Wala na po, ma'am. Ako na po yung panghuling presenter. Okay, salamat. Congratulations, no? So maganda yung pagkakahanay. Meron lang problema minsan sa technical pero natapos ng tamang-tama lamang sa oras. So maganda ang binuo ninyong pagre-report. And highest score sa binigay ko sa nag-report is 95/95. Lowest is 92/95. Oral participation, highest score is 90/90. Lowest score is 87/90. Okay, so graded yun. Nakikinig naman ako sa inyo lahat. And si Rimata lang kasi siguro may problema sa kanyang signal. Hindi makapasok dahil nakikita ko pumapop in yung ano niya, outside detect na would like to join. So thank you so much. Hindi na tayo magkikita sa Martes. Okay? But I need you na gumawa kayo ng bawat ninyo sa bawat nire-report nyo, and this is recorded too. Mula sa inyong ni-report, magbibigay kayo kay Bahana, siguro parang siya yung sinasabi niyong president or leader ninyo sa reporting or what, ng tagdadalawa hanggang umabot ng kung aabot siya ng 50 para sa inyong checking with the answer key ha. Papas nyo sa akin, titignan ko, and then gagawa ako naman ng lagumang pagsusulit mula doon. Okay? Ang ating semifinals ay i-upload ko next week, anytime next week. So, wala na tayong meeting next week. Semifinals na lang. Next year na tayo ulit magkikita. Okay? Yung finals na lang na ano. And then, wag niyong kalimutan, bago kayo magpahinga class, tapusin niyo yung semifinals na mga activity. Kung matatapos niyo yung finals na activity, mas maganda para ang gagraduhan ko na lang sa inyo next year ay oral participation and grado nyo na lang sa exam. Okay? So, para matapos na ako sa activities and projects ngayong bakasyon natin.
So, yun na lang sana hinihiling ko para wala na tayo masyado rin iisipin next year. Kung maaari, kung may oras kayo. Pero hanggat maaari ngayong semifinals, matapos ninyo ang gawain bago pa matapos ang taon para mag-encode na lang ako na mag-encode sa inyong grado. May katanungan, Dayan? Po, ma'am, tungkol po sa, ma'am, sa Thursday group, ma'am, kay hindi na po sila magre-report, ma'am, or next year na lang. Thursday group, ano yun? Semifinals pa rin sila? Final, ma'am. Hindi na sila muna magre-report. Next year na sila. Kasi Opo. supposed to be, kung hindi na, ang dami kasing holiday, ma-advance na natin sila para makapahinga na kayo sa finals. Para at least, kumbaga, ang iniisip ko kasi para relax na, magdi-discuss na lang ako. Etong ginawa natin ngayon, i-upload ko to sa YouTube para may view nyo. Nagpapaalam ako sa inyo ngayon. CTU lang naman ang makaka-view, yung mga estudyante ko lang, sa mga explanation nyo. Anyway, cover naman ang mga mukha nyo, o kung ayaw nyo naman, sabihin nyo lang sa akin, i-private message nyo, baka ayaw nyo makita ng ibang kasamahan. But, I will upload this para ma-review ng mga Thursday group ang inyong report. Okay? Kasi kaya to siya nire-record natin para rin magkaroon kayo ng ideya sa ibang mga klase, paano nila ginawa ang GECAP na reporting. Okay? And ang inyong lagumang pagsusulit is 1 to 50 lang, multiple choices. At as usual, may 5 points na, kumbaga may 5 points na essay part. Okay? Kung halimbawa lang, tingnan natin. Kasi ito, recorded naman to. Binabase ko yung mga sagot ninyo sa pagkakaunawa ninyo eh. Okay? So, any question? Next year na tayo magkikita. January 4 man siguro? Start. Oh, January 4, ma'am. Oh, tapos ipopost ko ang schedule. So, ang gagawin ko, bibigay ko agad yung Google Meet ID natin next year para pasok na lang kayo ng pasok. May 15 minutes tayo na lapse time. Halimbawa, 8:30 tayo Tuesday, 8:45 ang start natin ng meeting para naman yung lahat maka-attend. So, halimbawa ngayon, 10:30 tayo, 10:45 ang start natin. So, yung finals naman, kung gusto ninyo, ma'am, marami kaming panahon, gawa na lang kami ng video, ma'am, para at least sa finals, i-upload na lang namin. Siguraduhin nyo naman na pag na-upload nyo yun, malinaw, nakikita ng mga klase nyo, okay lang. Walang problema. Tapos, during kumbaga sa meeting na natin, sa finals next year, ako na magdi-discuss. Ibabase ko naman, magtatawag naman ako dun sa mga kaklase nyo as your oral. Okay? Kasi sa finals, 2 times lang tayo makikita. Yes, Jemboy, may tanong? Wala po. Okay. Wala. Dayan? Ma'am? Honey, may tanong? May tanong ka, Oli? Yes, miss. Katong kuan gani, miss, katong sa among finals, miss, kay kanang ang Thursday group, miss, kay nag-video rami, miss. Okay, kung Thursday group nag-video, walang problema. I-allow nyo naman na gawin yun para parehas yung nagka-problema sa signal na putol-putol. Maganda nga ngayon na kumpleto natin, hindi tayo lumampas ng oras. Okay? And then parang siya, maganda yung dahil teacher na style talaga ang ginawa. But in video, okay rin naman kasi makikita rin naman natin eh. Walang problema. Okay, then kung meron na kayong video, kung pwede ibigay na sa akin para ma-upload na natin sa YouTube. Ha? Para pag-aralan na rin nila. Para pag nag-oral sila puhon, nabasa na nila daan, honey. Okay? Anong pangalan ng channel, miss? Ano, Dayan? Anong pangalan ng YouTube channel niyo, miss? Mamaya na, tatapusin ko muna ang discussion hanggang Friday. Kasi Opo. para maisa lang siya. Magpapaalam pa kasi ako sa ibang class. Ayoko naman na hindi magpaalam. Like, sa recording, di ba, kailangan magpaalam. So, gusto ko muna magpaalam. Ayoko namang mahirap na. So, Friday siya ng 6:00. Meron ng YouTube. Ginawa na ako ng kapatid ko. And ang ginamit ko na is, yung puros lang estudyante rin ng CTU. Ay, ma'am, ganahan naman ka ma-popular. Hindi man tayo nakikita sa YouTube. Wala naman tayong picture doon. So, walang popularization na magaganap. At least kung halimbawa, mayroong mga gustong tumingin na estudyante na kaklase ninyo, makikita pa balik-balik. Kasi mahirap kasi minsan
i-access sa Google, ang hirap, Google Classroom, ang hirap siya i-access. Okay? So, meron pa? Wala na. Okay, so thank you so much for attending the meeting. Congratulations to the first group. Talagang nakompleto ninyo sa isang meeting lang. So, salamat kaayo kay natapos, Jude. Okay? Good job. So, at least nakakuha ng kompleto. 95/95 is the highest score for your section. Have a great weekend, class. Goodbye. Goodbye, ma'am. Bye. Alam po, ma'am. Have a Merry Christmas. Merry Christmas. Bye-bye. Merry Christmas. Advance Happy New Year. Have a Merry Christmas, ma'am. Bye, Dian. Bye-bye, Queenie. Amen. 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 Bye, bye, Christmas. Bye, Dian. Bye-bye. Goodbye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, Faith. Bye, Dads. Bye, Dads.